Eto, nagsalita na sino dito? Si Senator Bato de la Rosa tungkol kay Trillanes. Ipanoorin natin ha. Mosikero sa Bukid Vlogger. Iyon pala ang pangalan. So eto yun sino dito? Si Senator Bato de la Rosa. Manood tayo. So that the Filipino people may know what's really the real score. Bakit ganun na lang ang nangyayari? Siguro, ito, nagalit yan sila si Trillanes, si Speaker Romualdez, si Director ng NICA, na si Director General De Leon, at saka yung contractor na, malaking contractor na chairman ng Committee on Appropriations ng Kongreso, ng Lower House, na si pangalan nito, yung ako Bicol Party List, si Saldico. Kasi ito silang apat, in a very private meeting, kinausap itong mga kasama ko na akusado. Isa-isa. In a different situation, different occasions. Kinausap ito ni Trillanes, pati ni General De Leon, na kasama, nandoon, si Speaker Romualdez at saka si Saldico, in a very private conversation. Kinausap sila na mag-execute ng affidavit and testify against us, me and President Duterte before the ICC. And these people, these officers and gentlemen who maintain our values, courage, integrity, and loyalty, never wavered sa kanilang pagiging gentlemen. And they refuse to cooperate with Trillanes, De Leon, Speaker Romualdez, and Saldico sa kanilang effort na ipin-down kami sa ICC. So, expected ko na yan, na isinama ito sila sa kaso na pinapile ni Trillanes doon sa ICC. Mga kabibig, yun ang pasabog ni Senator Bato de la Rosa. Grabe, ang sabi dito, Senator Bato de la Rosa has named Sonny Trillanes, Congressman Saldico, NIDA Director General De Leon, and Speaker Romualdez talked with and tried to persuade his co-accused to testify before the ICC. Ka mga kabibig, talagang, yan ang pasabog ni Senator Bato del... Again parang, panoorin natin ulit mga kabibig. Panoorin natin ulit Because Senator Bato de la Rosa, of course, meron itong mga koneksyon. Meron itong mga tao na pwedeng magbigay ng impormasyon. Kasama si Romualdez. So si Romualdez at saka Trillanes nag-team up para papasukin ang ICC. Naku po. So ito yung mga politiko na ang tanging hangad lamang nila ay magkaroon ng posisyon sa gobyerno, pero hindi nila iniisip ang kapakanan ng maraming tao. Naku, ano ba ito? Watch again tayo, so that the Filipino people may know what's really the real score. Bakit ganun na lang ang nangyayari? Siguro, ito, nagalit yan sila si Trillanes, si Speaker Romualdez, si Director ng NICA, na si Director General De Leon, at saka yung contractor na, malaking contractor na chairman ng Committee on Appropriations ng Kongreso, ng Lower House, na si pangalan nito, yung ako Bicol Party List, si Saldico. Kasi ito silang apat, in a very private meeting,
kinausap itong mga kasama ko na akusado. Isa-isa. Private meeting. Don't tell me si Bato magawa-gawa ng istorya. Don't tell me si Bato gawa-gawa ng sariling script para pagtakpan ang mga kung anumang kabalastugan. Talaga sinabi ni Bato, isa-isa. Ngayon, saan kayo maniniwala? Maniniwala ba kayo kay Bato? Sa mga sinasabi ni Bato, maniniwala ba kayo dyan? Ako maniniwala ako, ha? Kahit sabi nila, yan si Bato, mahina na yan. Si Bato parang lumambot. Pero dito sa statement ni Bato, ha, seryoso siya. Talagang merong reliable sources si Bato. Talagang baka yung kinausap niya Trillanes na Romualdez ay kinausap din si Bato na ito ang nangyari, Bato, na kinausap kami na dapat daw magsalita kami against sa inyo. Diba? Grabe. In a different situation, a different occasions. Kinausap ito ni Trillanes, pati ni General De Leon na kasama, nandoon si Speaker Romualdez at saka si Saldico in a very private conversation. Kinausap sila na mag-execute ng affidavit and testify against us, me and President Duterte before the ICC. And these people, these officers and gentlemen who maintain our values, courage, integrity, and loyalty, never wavered sa kanilang pagiging gentleman. And they refuse to cooperate with Trillanes, De Leon, Speaker Romualdez, and Saldico. Wow, that's good. That's good. They refuse to cooperate. They refuse to, buti na lang, they refuse to cooperate with Trillanes, with Co, with Martin Romualdez. So itong Trillanes pala, kaya pala masyadong malakas, masyadong confident si Trillanes, baka ang nagsusuporta kay Trillanes ay si Romualdez. Pwede kaya yun, Kabibig? Ano sa tingin mo? Kasi sinabi ni Bato dito na Trillanes, Romualdez, Co, itong sino pa yung mga binabanggit niya, ay nag-team up. So, posibleng confident si Trillanes, it's because suportado siya ni Romualdez. So, kung suportado siya ni Romualdez, suportado sila ni Bongbong Marcos? Ano sa palagay niyo, mga bibig? Kasi mapapaisip ka talaga, no? Kasi don't tell me itong si Romualdez hindi mag-report kay BBM. Wherein Romualdez and BBM are very close to each other. So kung ano yung ginagawa ni Romualdez, natural i-report niya kay BBM. Kay BBM, ito na ang latest news ngayon, nakausap po na si... Ganun ba nga? Istorya ba? Diba? Well, I'm just connecting the dots. Hindi natin alam kung ano ang totoo. Pero kung, if you try to think logically, pwede. Diba? Kasi, diba? Mahirap naman kung Pinklawan makipag-associate sa Unity. Diba? Ito nga si Trillanes, galit na galit kay BBM doon. Diba? Try to connect nga ang kabibig. Parang nawiwirduhan talaga ako na Trillanes and Romualdez join forces. Pero sabi ni Bato, diba? Sa kanilang effort na ipin down kami sa ICC. So, expected ko na yan, na isinama ito sila sa kaso na pinapile ni Trillanes doon sa ICC. So yan, Kabibig, ha? Galing yan kay Senator Bato de la Rosa. Kayo na ang bahalang mag-isip. Kayo na mag-isip-isip dyan. Kayo na ang mag-isip-isip, mag-analyze. That's disclaimer. Disclaimer lang ha, yun lang ang paano ko naintindihan ang sitwasyon. Depende na sa inyo kung paano nyo din naintindihan. Diba? Mahirap naman kung pareho tayo ng pag-iintindi. Baka sabihin naman niya tayo mababa ang utak natin.
Pwede yan kasi ma-intelligence yan si Senator Bato. Oo. Oo, mga kabibig, yung mga senador ngayon, mga matatalino yan. Oo, matataas ang IQ yan. Naging senador nga yan eh. I trust Senator Bato, solid Duterte yan. Oo. Ako din. Kahit sometimes sablay-sablay si Senator Bato sa kanyang mga explanation or hindi natin magigets, sablay nga ba kabibig, baka hindi lang natin naintindihan. Baka hindi lang same tayo ng wavelength ng pagkaintindi ni Senator Bato de la Rosa sa problema. Kaya sometimes we criticize him. But it's normal to criticize people because we have different views regarding on the different issues of our government. Diba? PhD po si Senator Bato. Oo nga, PhD itong si Bato. Kasi napaka-questionable ng mga senador ngayon. Lahat ng senador pumipirma sa 90 billion PhilHealth at sa flood control. At bakit itong si Senator Bato at Bongo pag galit-galit, buma naman sila. Ako lang yung kabibig kasi di man perfect si Bato. I salute you. You di ka kiss the ass. Hindi naman yung kiss the ass. Kung meron tayong dapat it-work ng konti, kung meron tayong dapat ibigay na opinion, I'm very open to opinions, di ba? Miss Butterfly, kumusta? Black Mamba, Banatbay, hello. Okay lang yung kabibig kasi di man perfect si Bato. I salute you. Oo nga, kasi we are all entitled to give our own ideas and views on a certain topic. Yeah. Tutuloy yung katatay kong, I know, loyal yan si Bato. Kaya nga nag-meeting sila ni VP Sara, di ba? Kung nakita nyo na ang video ito. Ito. Go. Galing na presidente. Anong nagagawa ng Duterte niya? Ha? Anong ginawa ng Duterte niya sa 6 na taon? Walang ibang pinakamagaling na naging presidente ng Pilipinas. Si BBM lang. Si BBM lang. Unang-una, iyang Duterte niyo, pagkaupo-upo ng Pangulo, nagdeklara agad ng war on drugs. Anong ginawa niya? Inubos niya ang lahat ng mga adik, mga pusil. Yung hindi natin alam adik, nagsusurindiran sa mga barangay kasi takot na takot sa tukhang. Ha? Totoo. Hindi naging maganda ang takbo ng negosyo nating pulburon. Naging lugi tayo sa 6 na taon na pag-DTS na yan kay Digong. Totoo. Si BBM, wala nang war on drugs. Kaya, back to normal. Balik na naman ang kalakaran sa droga. At bloodless kasi. Ano ka ba? Bloodless kasi. Ang war on drugs ng BBM. Ikaw talaga, hindi ka nanood ng video, hindi ka nanood ng mga news. Bloodless po ang war on drugs ni BBM. Kay Duterte naman, tukhang. At dahil sa tukhang, maraming natakot ang nag-surrender at nagbagong buhay. Pero ngayon, nawala lahat ng pagbabagong buhay kasi bumalik sila. Marami na namang kriminalidad na mangyayari sa ating bansa. At yung Duterte niya, sobrang inis niya. Ha? Bakit? Mayroon siyang tinatawag na project na Build program. Ayun? Mga proyekto yan eh. Infrastruktura. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Makikita mo at mararamdaman mo yung sinasabi niyang Build program. Nakakainis yan. Yung BBM. Ha? Si BBM natin, wala siyang Build program, pero mayroon kaming travel program. Na which is, pupunta siya sa iba't ibang bansa para mangakit, mang-inganyo ng mga mayayabang negosyante para mag-invest sa ating bansa at mag-create ng maraming trabaho para sa kapwa nating mga Pilipino. Kaya lang, di pa nangyayari. BBM pa rin. Solid, loyalista to eh. Ha? Oh, yung Duterte nyo. Ha? Yung Duterte nyo. Biruin mo, yung lisensya, at saka passport, ginawa niyang 10 years. Paano pa makakurakot yung mga kasamahan natin dyan sa gobyerno? Ha? Paipal eh, kaya mahal na mahal yung mga OFW yung Digong na yan eh. At naiinis ako dyan. At saka ito pa yung malupit. Ha? Ito pa yung malupit. Mayroon pa siyang programang tinatawag na NTF-ILCAC. Na which is, sugpuin, kahinain ang pwersa ng mga makakaliwang grupo. Sa 6 na taon, nang hina ang ating mga kapatid sa kabundukan. Nahuli ang iba na mayapa na. Kaya nakakainis ang Duterte niyan. Yung BBM natin, ito yung maganda. Kaya the best president si BBM. Nagbigay lang naman siya ng almost 130 na NPA na bigyan niya ng amnestiya.
Kalayaan, malaya na naman yun. Yung mga sundalong nagbuhis ng buhay para hulihin yung mga NPA, kawawa yun. Sobrang inis ko yung Duterte niyan. Yung Duterte niyan. Nagbigay ng scholarship program. Ha? Nagbigay ng scholarship program sa mga kabataan. Ang iba naging police. Ang iba naging teacher at kung anumang kurso. Walang nangyari sa ating negosyong pulburon, nalugi tayo. Kasi yung mga bata na gusto natin sirain yung buhay, nag-aaral sa panahon ni Digong. Di ngayon, dahil wala nang war on drugs, laganap ang drogas ang sulok ng Pilipinas. Nagbalik na naman ang kriminalidad. Kahit saan ka pumunta ang daming krimen. Mga drogista, repes, magnanakaw, hold-upper sa ating bansa. Kaya, walang ibang the best president. Si BBM. Yung Duterte na. Panahon ng pandemic, COVID-19. Hindi tayo makalabas. Pero buhay tayo. Tapos ang mga bilihin ang mura. May ayuda pa sa gobyerno. Bawat pamilya talaga yung nakakatanggap ng tulong sa gobyerno. Ramdam mo yung gobyerno kay Duterte. Nakakainis yun. Yung kay BBM. Walang pandemya. Walang COVID-19. Pero ang bigas ang mahal-mahal. Halos lahat ng bilihin. Napagasolina, gulay, karne, anumang man isda dyan. Pero wala. BBM pa rin ang the best president. Biruin mo, magdadalawang taon pa lang siya sa kanyang pagiging Pangulo. Ramdam na natin ang bagong Pilipinas. Ang paghihirap at paghihikaos ng taong bayan. Kaya pag natapos lang ang kanyang 6 na taon, daming mamamatay na Pilipino sa gutom. Kaya, laban hanggang dulo mga kabangag. BBM is the best president. Singhot. Amor. Grabe. Uy, natawa ako dun Laban mga kabangag. Grabe. Laban mga kabangag daw, sabi niya. Uy, ewan ko, nakita ko lang ito sa sa Twitter. Tapos, gusto ko lang i-share. Gusto ko lang i-share sa inyo. Hindi ko alam kung sinong ang taong ito. Dami kong tawa dito nang napanood ko to. Hindi ko pa ito napanood pala, sorry. Hindi ko ito napanood. Gusto ko lang panoorin ito kasama ko kayo. Mga kabibig. Kaya noong napanood ko na to, dami kong tawa. Yung yung pag-differentiate niya kay BBM at saka ni Pangulong Duterte. Well, depende sa inyo, 'di ba? Sabi ko sa inyo, you need to reflect, you need to get the point of this video logically, critically, analytically thinking ang gagawin mo dito. Ay, wag ganun ka, bibi, kasi mababa lang yung utak mo. Ay, oo nga, mababa pala yung utak ko. Diba? Tawang-tawa ako. Napanood ko yung kagabi from Aaron or Osarbel. Diba? Ang daming natawa sa lalaking ito. Sabi ng ibang tao na, ay tama. Tama yung pag-compare niya sa panahon ni Duterte at panahon ni BBM. Saktong-sakto at dapat matauhan na ang mga Pilipino. Bangag pa more. Ginawang ayuda ang droga from Kenzimil. Ikaw, Kenzimil, kung ano ang mga sinasabi mo dyan. Bawal yan. Diba? As in, happy lang tayo. Kasi may mga tao pala, may mga katulad natin mga Pilipino na mahihirap, naramdam pala ang paghihirap ngayon. Sabi nila, nako, kabibig, mataas si BBM. Mataas nga. Walang problema kung mataas ang rating niya. Pero ang tanungin natin, ito ang dapat tanungin natin. Kumustahin natin ang mababang mga pobreng Pilipinong katulad natin? Nasisiyahan pa ba sila kay BBM? Yun. Nasisiyahan pa ba sila kay BBM? Okay? So, mga kabibig, ano ang iyong comment? Napanood ko yung kabibig, grabe kong tawa from Reverse Psychology. Mamili kayo, kabibig o kabangag? Kayo talaga. Huwag nyo ako dyan. Galing niya, hypocritically done. From Karen Osarbel. Ang galing, no? Galing niya. Sino kayang taong ito? Baka ipahahanap ito. Kulang na, isusumba ko yan si BBM from Kenzimil. So, Kenzimil Kenzimil talaga dong. Diba mga kabibig? So, nako. Alam nyo kabibig, tila wala epek ang isinasagawang pagdinig
sa Senado kaugnay sa paggamit ng labis ng puwersa ng pambansang pulisya sa pagsisilbi nito ng warrant of arrest kay Pastor Apollo Kibuloy at 5 pang ibang akusado noong June 10. So, maghintay-hintay tayo ng more updates tungkol dito. Pero I think meron na yatang may video ngayon pinapalabas kung saan pinuntahan ng NBI. Anong channel? Hindi ko alam kung anong channel name ng video na ito. Basta nakita ko lang to. Wala pa lang masaya hindi to tumaas natin na gusto ba na mataan ba nga? Ewan ko sa kanila, gusto daw nila yun. Ay, nako mga kabibig. As in, natawa talaga ako ni Kuya. Ang galing ni Kuya ha. In fairness, congratulations Kuya.